news to, magaling defense team FPRRD gumalaw na ICC witness iyak na dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Medyo good news itong pag-usapan natin. Yung kaso ni PRRD. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macana. Siyempre, supportahan natin yan. The General's Viewpoint. Pagpatuloy natin. Sa ICC. Ayan. So, gumugulong na po. Gumugulong. Yung proseso. Magaling po ang defense team ni Pangulong Duterte. Yung mga alleged victims, 43. Ang kampo ng dating Pangulo natin naghumiling sa pre-trial chamber na magkakaroon ng stricto, stringent measures to verify their identification. Sino-sino yung 43? Dapat ma-identify, magpakita ng ID. Yan ba yung 43 na sinasabing naging biktima sa kaso ni Tatay Digong? Yung EGK na yan? Naku talagang magaling naman talaga tong defense team ni Tatay Digong. At alam naman natin, eto nga, si Attorney Kaufman is talagang isa sa pinakamagagaling na abogado. No, isa sa magaling na abogado 'yan. At hindi basta-basta yung mga kasong hinahawakan niyan ni Attorney Kaufman. Kita mo naman, meron nga diyan 'di ba yung mga war crimes, mga talagang naaabsuelto niya pa. 'Di ba? Kaya malaki ang tiwala natin dito kay Attorney Kaufman. Kaya relax lang tayo mga katunay. Relax lang, kumbaga ipaubaya na natin ito sa mga abogado ni PRRD at siguradong gagawin nila lahat para si PRRD ay makabalik sa Pilipinas. Sagot naman ng abogado, ICC listed counsel, wala daw ID. Walang ID. Dahil mga pobre. Ano ba yan? Pwede ba yung maging Filipino citizen ka, hindi ka magsilbi na wala kang ID kahit... Hindi pwede yun. No? Hindi katwiran yun kahit sabihin na mahirap, walang ID, hindi pwede yun. No? Lahat ng mga tao, no, kahit nasa baba ka pa, nasa gitna ka o nasa taas ka, lahat yan ay mayroong ID. Kahit school ID, nagkakaroon yan. Siguro kahit elementary ID. Diba? Yung mga ID nga elementary, maitatabi mo pa eh. Diba? Hindi imposible. At saka kailangan niyang ID na yan. Ano yung mga tao na yun? Hindi nagtatrabaho. Diba? Parang tambay lang sa bahay? Ganon? Or wala silang ibang pinaggagamitan ng ID? Kasi kapag ikaw pupunta ka sa mga lugar na diba? Minsan kailangan ng ID. Minsan hinihingan ka. Pati nga doon sa mga hihingi-hingi ka lang ng tulong, kailangan pa ng ID mo. Diba? Mga ganon? Imposible naman na wala silang ID, wala silang pagkakakilanlan. Lalong-lalo na syempre, kung pagpalagay mo merong mga nabiktima noon na mga driver, mga ganun. Merong mga driver's license yan. No? At kung ikaw naman nagrereklamo ka, hinireklamo mo si PRRD, imposible namang wala kang ID. Hindi pwedeng wala kang ID dahil para namang yan. 'Di ba? Parang walang pagkakakilanlan sa iyo. Paano yung pag nawala ka, paano ka nila makikilala? Imposible naman yung ganun. Nasa liblib ka na lugar, kailangan mo ngayon ng ID. Okay, ito. Kahit nga sabihin mo, nasa bundok ka na, may mga ID pa kayo eh. Diba? May mga ID sila. Hindi pwede talagang walang ID. Post ni Edwin Hamora, 51 minutes ago. Sabi niya, walang ID, walang kwento. Para bang security guard, no ID, no entry. Pag wala kang may pakitang ID, hindi ka makapasok sa compound o sa eskwelahan. Ganun din. So, itong kaso na ito,
dapat may pakita nila yung ID, identification, sino sila yung 43. Okay, basahin natin ng post ni Edwin Hamora. According, hindi, may isa pa pala. Oh, Kasi ang basihan ni Edwin Hamora, Edwin Hamon. mayroong post ang Inquirer, ABC, hindi, ABS-CBN News, post niya. Sabi dito, an ICC-listed council said the victims of the previous administration's drug war are the poorest of the poor. Okay, post ito ng ABS-CBN ha. Poorest of the poor who Poorest lack of the poor. identification cards or professional licenses in response to the camp of Rodrigo Duterte's request for stringent verification rules in victims identification via INC 24/7 Duterte in ICC. Kumbaga, kailangan ng ID nila para sa pagkakakilanlan, para syempre maano, di ba? Kasi kung wala kang maipipresentang ID, ibig sabihin parang gawa-gawa mo lang yan. Parang natatakot ka, iniiwasan mong magkaroon ka ng pagkakakilanlan. Di ba? Kaya nga nagrereklamo ka eh. No, kung nagrereklamo ka at inirereklamo mo si PRRD, kailangan kung ano yung hinihingi sa'yo, yun ang ibibigay mo. Di ba? Yun ang dapat. Eh, meron nga dyan, iba eh. Handa raw tumistigo sa ICC. Di ba? Handa raw siyang tumistigo. Mantakin mo. Dating drug lord, tapos titistigo sa ICC. Grabe naman, paniniwala. Ako no, parang napakalabo ko naman paniwalaan yun. Siyempre, alam naman natin, no, na yung mga yan, eh talagang sagad hanggang buto ang galit kay PRRD. Yang mga yan. At sigurado naman talaga, na ididiin talaga nila yan, si PRRD. Dahil, syempre, ito na yung pagkakataon nila na makabawi kay PRRD sa mga nagawa sa kanila noon, sa mga pagkakasala nila na sinawata ni PRRD. 'Di ba? Kumbaga pagkakataon na nila 'to eh, na si PRRD ay gipitin, ipitin, gantihan, ganyan yan eh. Alam naman ni PRRD, kumbaga expected niya na lahat yung mangyayari na yan sa kanya. Alam niyang babalikan at babalikan siya ng mga ganyang klasing tao. Lahat ng mga nakabangga niya ay babalikan siya. 'Di ba? Okay. So, basahin natin itong post ni Edwin Hamora. Anong pinagsasabi nito, Dodong? How convenient naman. Ito ba yung 30,000 na patong-patong na dead na hindi makilala dahil puro pantasya? Diyan sa 30,000, diyan ako natatawa eh. Diyan ako hindi naniniwala yung 30,000 na yan. Siguro yung mga 40-43 na yung mga ganyan-ganyan, may posibilidad, pero yung 30,000, kaya halata namang kwentong barbero na lang yan. 'Di ba? Kasi sobra naman. Ano yan, si PRRD, mala Hitler? Grabe naman. Parang yung paratang naman kay PRRD talaga is nahahalata naman natin na talagang si PRRD ay gusto lang gipitin. 'Di ba? Kasi napaka-imposible talaga na ang naging biktima ng war on drugs niya ay 30,000. 'Di ba? Grabe naman 'yan. No? Kung 30,000 'yan at lahat pati inosente dinadamay niya, bakit nandito pa tayong lahat nung mga panahon na 'yon? 'Di ba? Ang dami nga niyang nasagip nung panahon ng pandemic eh. 'Di ba? Nung panahon ng pandemic, kung gusto niya tagihin lahat ng mga inosenteng tao, pwede niyang gawin eh. Iwan niya lang tayo sa ere, pwede na eh. Aba, presidente siya. Kayang-kaya niyang gawin lahat yan. Kung gusto niya tayong talikuran, napakadali lang niyang talikuran tayo nung panahon ng pandemic. Pero hindi niya ginawa. Kita mo naman sa edad niyang yon. Sa edad niyang yan, is nagtrabaho siya. No, nagtrabaho siya bilang presidente sa mga tao. Pinaglingkuran niya pa rin nung panahon ng pandemic. Di ba? Nitan na excuse me ha, pero mukhang matagal nang hindi ata nakaapak sa barangay hall ang nagsabi nito. Kasi kahit na tambay sa kanto na nagpa-blatter ng nawawalang pagkamahal-mahal na habanyas ay may barangay ID. Kabayanas. Correct! May ID na.
Lalo na ngayon na may Tsaka mga napaka-imposible sa kailangan panahon mong ngayon. magpakita ng ID. Yun nga yung sinasabi ko eh. 'Di ba? Sa mga ayu-ayuda nga hinihinga ng ID. Napaka-imposibleng wala kayong ID. Kahit barangay ID, imposibleng wala kayo. 'Di ba? Lahat ng tao kumukuha ng ganyan. Kaya hindi maikakatwiran na kung mahirap ka man, mayaman ka man, middle class ka, wala kang ID, hindi pwede yung ganun. No, kahit nga nasa bundok, merong ID. Kahit nasa kasulok-sulukan ng lugar sa Pilipinas, may ID. Lahat nga may Facebook na eh, ID pa kaya? Kahit tambay sa kanto, may ID. Hmm. Yung nanay na kumukuha ng ayuda sa DSWD, Yes. required ang ID. Kahit relief goods, nagpapakita ng ID. So, saan banda ulit yung wala silang ID? Correct. Gusto kasi ng kampo ni Duterte na higpitan ang pag-verify ng mga biktima sa ICC. Kailangan may matinong ID. Yes, tama. Parang kukuha lang ng ayuda. Kasi nga naman, baka kung sino-sino lang ang magpakilalang biktima, Tama. baka may sumingit na multo. Isipin ninyo, nagsimula ang story na ito sa 30,000 na fiction story. Tsaka para malaman na hindi gawa-gawa yan, di ba? Oh, madali lang kasi magsabi na, ito naging biktima ng war on drugs si PRR dito. Idagdag nila ng idagdag. Pero kailangan meron kang pruweba. Ano ba yung pruweba na talagang naging biktima ng war on drugs si PRRD? Lalo na yung sinasabing 30,000 na yan. No, ilabasan nyo ng ID yan. Isa 43 pa nga lang, hindi na malabasan ng ID. Doon pa kaya sa 30,000. Yan ang hirap eh kapag house show yung mga ipinapakita eh. 'Di ba? Sa madaling sabi, kung wala kang government ID, sorry na lang. Oo, hindi pa Kahit pwedeng wala kang naparil ID. Hindi ka official. May national ID nga eh. 'Di ba? Kumukuha lahat ng national ID. 'Di ba? Halos lahat. Mga bata nga may national ID. Na patay. Okay? Biro lang. But in the Philippines, you need an ID to receive Yes. ayuda. At lahat ng mga tao dito ay na-ID at merong ID. Yes. Okay, bago lang tayo nagkaroon ng pandemic, hindi ka makakuha ng ayuda. Yes, ayuda kung wala kang ID nung pandemic. Tama. Kaya Lalo na yung SAP, 'di ba? Kailangan din ng ID noon. imposibleng wala kang ID. Kaya itong palusot ng abogado ng mga biktima, I don't know kung makakalusot ba sa, I hope na maging patas ang mga judges. Okay. Magbasa tayo. Yun lang talaga ang tanong natin diyan, kung magiging patas yung mga judges. 'Di ba? Kasi nga alam naman natin hindi nila papakawalan yan si PRRD basta-basta sa ICC. Hindi nila papakawalan kasi kumbaga big fish yan eh. Malaking pangalan yan si PRRD. Alam naman natin, yung nangyaring yan kay PRRD ay nabalita sa buong mundo. 'Di ba? At sinusundan yan, yung istoryang yan sa buong mundo. At maraming tao ang sumusuporta diyan kay PRRD sa buong mundo. So syempre hangga't hawak nila yan si PRRD, syempre sila magiging 'di ba? Sikat, 'di ba? Kumbaga malabo kasing yan eh, parang sinasabi nga ng ilan, malabong pakawalan si PRRD diyan sa ICC. 'Di ba? Pero tayo humihiling tayo na si PRRD sana ay makabalik sa Pilipinas. Lalong-lalo na syempre may sakit 'yan at may edad 'yan. No, may edad na 'yan. Dapat kay PRRD is nagpapahinga na lang sa bahay yan at nagre-relax. 'Di ba? Dapat makonsensya naman tayo ng ganun. 'Di ba? Hindi nyo dapat binibigyan ng ganyan yan. Although, si PRRD ay parang hindi naman siya na-i-stress sa mga kwentong ni VP Sara na nakukuha pang magbiro ni PRRD. Pero syempre, no, bilang isang tao na alam naman natin na pinaglaban tayo, lalong-lalo na sa mga rebelding grupo, sa mga teroristang grupo, no, malaki ang naitulong ni PRRD, ika nga ni Senator Robin Padilla. Sana doon lang tinitignan na natin yun. Lalong-lalo na nung pandemic, hindi tayo pinabayaan ni PRRD. Kahit yun na lang tignan natin. Huwag na natin tignan yung war on drugs eh. Tignan na lang natin yung mga bagay na yun na nagawa ni PRRD at yung iba pa. 'Di ba? Sana doon na lang at lalong-lalo na tignan na rin din natin
si PRRD ay may edad na. Ibig sabihin, kung kayo matatapos din ang termino nyo sa mga susunod, ibig sabihin, pwede din mangyari sa inyo ang nangyari kay PRRD. Di ba? Kayo ng mga comments. Malo Alejandro. If poorest of the poor naka-enroll sa 4Ps, may ATM ng Land Bank, may ID. Correct. Yeah. Tama. Lahat may ID. May ID. Correct, sabi ni Marites. Sabi ni Edwin Amora, nak ng nainitan na yan. Di ba lawyer nila si Conti? Conti lang ang utak nun. Conti. Si Atty. Cristina Conti. Sakto, konti lang ang utak. Tama, kaya imposible, sabi ni Hads Napa. Tama, kaya imposible na walang ID. Palusot Yes. lang nila yun. Palusot lang yun. Imposible Nick lahat. Soriano. Lahat yun? Walang ID? Pupunta ng rekto yan. Papagawa ng ID. Magpagawa. Alam niyo naman, basta rekto. Oo. Factory yan, Nostalgia. Kumbaga parang sagot ko na ID nyo. Pagawa na natin yan para magkaroon kayo ID. Joke. Eh, malay natin, di ba? Sana naman maging fair naman kayo, di ba? For your information, sa feeling charlatan ang ICC listed lawyer. Farmers kami and we are poor, pero may PhilHealth ID, Yes. TIN ID at Lahat may National ID. ID. Yes. Kami. Ito. Kaya Farmer, sinasabi ko, nasa kahit bata may ID na eh. Kanayunan. Tama. Kung wala kang PhilHealth ID, hindi ka naman makakatanggap ng konting Wala kang benepisyo ng ano. PhilHealth. Kaya Lalong-lalo na sa ospital pag na-ospital ka. Kailangan mo ng ID. Napakayaman mo naman kung wala kang ID dahil ibig sabihin pag na-ospital ka, nagbabayad ka ng cash. Di ba? Kasi kung gusto mo ng libre, matulungan ka pag na-ospital ka. Syempre alam naman natin, yung mga kababayan natin, mas gusto yung ganun. Ang ipinapakita lang doon yung ID, lalong-lalo na pag lalapit ka sa malasakit center, ID lang hinihingi sa'yo. So wala kang ID. Kung wala kang ID, di magbabayad ka ng bill sa ospital. No? Kung sa PhilHealth, wala kang PhilHealth ID, di magbabayad ka ng bill. Kung 1 million ang bill mo, babayaran mo ng 1 million yun. Ibig sabihin, yung mga walang ID na yan, mayayaman, ganun? Di ba? halos lahat mayroon ng Ibig sabihin, hindi rin sila butante kasi wala silang voter's ID. Ay, nako. ID. Estudyante, meron ka ring student ID. Questionable. Indira U. Walang ID kasi pati mga sumakabilang buhay isinali nila. Yun lang problema. Pep MG. Meron pa bang walang ID ngayon? Nice try. Sa katagal-tagal tumatanggap ng 4Ps, paano nakapag-payout? Isa pa yan. Kailangan din ng ID dyan. Posible. Victor Sikoya, the court procedure is a must. ID are necessary to protect the court from making arbitrary decision. Every lawyer knows that. Yeah. City Care DL, poor din ako pero meron akong national ID. Yes. Di ba? Ay, nako. Hindi usapan dito kung mahirap, mayaman o middle class ka. 'Di ba? Lahat 'yan may mga ID 'yan. Imposibleng wala. Dito mo makikita mahina ang kaso nila. So, these are signs na ang ating Kaya nga sinasabi natin, si Attorney Kaufman mabibigat yung mga kasong hinahawakan yan. Kay PRRD, maraming nakikita na butas na pwedeng maabswelto si PRRD. 'Di ba? Halos parang napakagaan ang magiging kaso ni PRRD dito. Kaya alam ko madaling malulusutan ng mga abogado ni PRRD yan. May pag-asang makabalik. Okay? So, relax lang po tayo. Sabi ni Tatay Digong, there will always be a day of reckoning. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin. Ang boses na yan na binigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.